atong theme for the month na usab na, this is month of May, ug ang atong theme is deepening our roots. Kini nga tema isa sa mga importante gayod nga kinahanglan if possible balik-balikon tungod kay kini importante kayo sa atong pagkinabuhi as children of God nini mga panahona. Ug ang Biblia puno gayod og mga metaphors or mga symbols o nang ingog root. Kinahanglan gyud ang roots. Pinaka-importante ang root sa kinatibuk-an gyud sa kahoy, no, ang kining ugat. Maghatag gayud kini og dako nga epekto sa atong pagkinabuhi. Kundi kini nga pagtulunan naa gyud sa bottom. Deepening our roots ang atong text is Colossians 2:6-7. Gibasa na gini ha. Tulo ka butang importante kanato about root tungod kay kini dako kaayog meaning, symbol nga nagpadayag kanato nga mo sentro sa unsay ipadayag sa Ginoo kanhi kanato. Una, ang root is gitawag ni siya nga fixing thing. Usa ka butang nga naga-fix. Pag fix, it means firmness and stability. Strong siya o dili maibot. Ang kanang mga tanom, kanang mga kahoy nga laglum kaayo o daghan kaayo gamot, perting lig-una, yung tag centennial o dugay gyud dili dali-dali nga maibot, having a strong foundation. Sa gani ka tanom tanaw nimo kung humok siya, dali na kay pangibton, no, ibalhin sa pikas kamutan. Kini nagpasabot nga sa atong makinabuhi as Christian, mahimo tang strong, dili dali nga maibot. Dili ta dali maibot og mapalid, no, nining una by false teachings. Ingon diha sa Ephesians 4:14, then we will no longer be infants tossed back and forth by waves and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Kung dili talig-on og strong ang atong root sa sulod, deep, dili ta mapalid sa mga dili mao nga pagtulunan karong panahon. Labi na in the last days daghang gyud mga false teachings. Og makita nato na even sa atong denomination Southern Baptist na agyod no nag-emerge ng teaching mo nang fixing thing, naga-fix siya nga dili kita matarug, firm ang atong foundation. Ang simbolo godri kita ang kahoy, ang soil is Jesus himself. Ang kining yuta mao niya si Ginoong Hesukristo. Muna kung lalom na hitiglom ta diya kang Ginoong Hesukristo, nothing will uproot us. Dili dayon ta magugba sa kining mga nagkadaiyang teachings nga moabot tungod kay lig-on ug lalo mga atong root. Also, dili pud ta ma-wipe out not only by false teachings but also by worldliness. Di ta dali ma-wipe out sa kalibutanon. 2 Timothy 4:10 ingon diha, for Demas because he loved this world has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Tungod kini si Demas nga kauban ni Paul sa ministry, nadalagid sa kalibutan, naanod mo nang kung kita Kristohanon, lalo mga atong gamot, dili dali madala sa kalibutan. Di dali ma-wipe out. Kay lalom, pag surface lang, nara sa ibabaw ang imong gamot, dali ra kayo mapalid. Labi na sa mga tentasyon sa kalibutan. Manang worldliness is so prevalent this time as technology, money, makadalag yun, no, sa Kristiyano. So, deeper the root, kung lalo mga atong gamot nga nahitiglom gayod diha kang Ginoong Hesukristo, dili ta dali maibot diha. Easily carried, no, by worldliness, by the things of this world like Demas. O nang patiglom kita, dili ta ma-uproot, dili maibot. Ikaduha nga fix nga butang, kita dili ma-fall down. Ang tree basta humok o gamot o gamay ra, ang mahitabo matumba gina. Matumba labi na gyud panahon sa mga kusog nga mga hangin. Labi na panahon sa bagyo. Og daghay na nga ibot gyud o nga tumba nga kahoy. Bisag karong panahon na sige lang tag-uwan, kusog ang hangig kalit. Katong mga kahoy nga humok ra, mga tumba og piktuhan ng atong duriko kay way suga basta matumbahan og kahoy ang mga kable. Diha makita nato nga kung strong, no, ang atong root, lalom tiglom yun kang Jesus Christ, di ta may dalig katumba. Ingon diha sa Jeremiah 17:7-8, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always
Green, it has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Di gina siya matumba bisag panahon sa grabe nga pag-usab-usab nga circumstances sa kinabuhi nga nanay problema nga perting kusuga. The deeper the roots, the stronger the wind. Di gina maibot ug di gina matumba ang kahoy. Mao punas ng kinabuhi. Mag-unsa man ang kinabuhi nato, unsa man ang problema, unsa kadako, di gina magsilbi kung dako. Lalumpog kayo ang atong root diha kan Jesus Christ. Unang deepening our roots, patiglom gayud, and we can stand even no diha sa mga grabe kaayo worst nga mga circumstances. Nga we will stand bisan pa sa tribulation. We will stand firm to the end. Ingon diha sa Matthew 24:10-12. Dili kita ma-fall down, dili kita ma-knock out. Og makita nimo kung kita ma-knock out pareha sa kahoy, matumba ng kahoy, unsay mahitabo? Damage ang kuryente, damage imong silingan, damage ang mga properties, matumbahan, daghay ma-damage. Usab kini nagsimbolo nga kita mga Kristohanon kung maibot, matumba ta, daghay ma-damage sa nang atong kauban nga Kristohanon, ma-damage ang iglesia, masira gyud kung kita matumba, fall down. Mao nang it needs to go deeper sa atong roots bisan pag unsa nga trials, persecutions, strong yun. Dili matarog, fix ang kinabuhi sa Kristohanon tungod kang Jesus Christ. Okay, ikaduha, not only this is a fixing thing, but also it is a receiving thing. Kini nagadawat kanang tumoy sa gamot, mao na nag-receive og mga tubig, mga minerals gikan sa yuta. Siya ang nag-receive. Mo nang daghang kani tumoy, daghay roots no tiglom gyud pag maayo, daghan gid siya makuha. If you want to find treasure, go deeper. Kay ang mga treasure naagid sa ilalom kaayo. Diha nato makita ngang kita mga Kristohano, patiglom gyud maayo sa atong roots. Penetrate gyud kadto sa kinailagman nga asa gitong daghan kaayo mga vitamina, minerals og tubig. Labi na kining tubig mo'y makapahatag gayud og kusog sa kahoy. Mo nang extend, it means we are to seeking and longing. Kinahanglan sa Kristohan gyud, seek the Lord Jesus Christ and long for the Lord Jesus Christ. Nagka-hunger gid ta sa iyang presensya. Diha makita nga perting lig-una gid nato. We are seeking, longing for intimacy nga ma-close gid sa iya pag maayo. Mo na gitawag nga we are digging deeper. Kung kita anaan niya na, naga-seek and long the Lord Jesus Christ. We seek the soil, we dive into the depths of the soil. Makita na to daghang kay kaayo mga kahibulungang butang, imo ma-experiencehan, masinati. Mo nang ingon diha nga if you seek and long for the Lord Jesus Christ, you will receive an experience. There will be receiving and experiencing. Mapuno gyud ka sa mga eksperyensya, ma-receive gyud nimo na siya tanan. Kung surface lang ta, gamay ratag ma-experiencehan sa Ginoo. Kung surface ra atong pagpangita sa Ginoo. But if you dig deeper, nagpasabot nga mag-study pag maayo, kun dili nagalong ka, gusto ka mo draw closer sa iya ha, daghang kag masinati nga kinaiya ni Jesus nga makapa-grow sa imuhang kinabuhi. You will experience His character. Mo nindot kayo. Pag makailagi ka Ginoo, di gyud ka mapariha lang sa normal nga tao, makasinati ka sa iyang kinaiya. Usahay ang atong pag-ila sa Ginoo is sa surface. No? We believe in God nga nadiha sa Bible no, nagahimog mga milagro. Pero in terms of friendship and knowing His character deeper, wala kayo nato na experience yan. Mo nang receive and experience His character, and you will experience His love, how wide, how deep His love, and you will experience His power deeper. Mas makailagi ka sa lawom pa nga gahom sa Ginoo. Mas makailagi ka sa lawom pa sa gugma sa Ginoo. Pag kanindot, makahibaw ka sa kalawom sa iyang gugma, kay dako kay epekto kini sa atong makinabuhi. Mo nang ang root is a receiving thing. Lastly, unsa ang root? It is a supplying thing. Naga-supply siya. Ang root, ang gamot, gitawag sa supplying thing kay siya man nag-receive. Siya ang nag-receive, gi-receive sa gamot, gi-supply dito sa punuan hangtod ngadto sa sanga. Iyahang gi-distribute ang mga vitamina, ang mga nutrients, ang mga tubig, pagkaon. Siya ang ma-distribute nga dito sa vine, sa punuan o dito sa iyahang sanga. Munang una nga pagpadayag nga ang root supplying thing, siya ang nag-feed sa tree. Aron unsa?
Una is to know rest. John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Siya ang mag-supply gayud unsay pagkinahanglan sa kahoy. Ug mao po na atong kinabuhi. Siya mag-supply tanan. Manouris gid ka, di gid ka mamalnouris. Mapuno ka sa vitamina ug matagbaw ug mutambok gid ka. Mao nang daghay mga tao nga didto na nouris sa kalibutan. May tambok ba ang ilang kalag? Wala. Na-feel ba sila? Natagwa ba sila? Wala. Kaya walay contentment. Kaya wagi kay di ka makakita contentment sa kalibutan. Naaragid kang Jesus ang satisfaction niya. I am the bread of life. Di na gyud ka, wa na kay pangitaon pa. You will never go hungry. Di na uhawon. Therefore, nagpasabot kaniya, there is satisfaction kay wa na kay pangitaon pa. Sa kalibutan, we search for more and more. We desire for more. Nakita butang bago. More pagyod, no? Mao magina siya. Because we are in the wrong place. Naata sa dili mao nga gipangita sa atong gamot. You are in the wrong soil. Naata sa kalibutan nga soil. To be nourished, masatisfied ta diya kaniya. Og dili lang man-nourished, usab grow. Puno ka, matagbaw ka, din mo grow. No, ang kahoy madistributan og mga nutrients perting paspasa mo tubo. Paspas kaayo. Labi na karong panahon na makita nimo sa palibot daghay kahoy diha. Paspas kay tubo ron kay ting ulan manggod. Paspas ang tubig. No, di mahotdan, well fed kay sila. Paspas kayo ang growth. The root supply niya na aron mo grow gayud. Kung tanaw na to ang proseso, the root only mao lang ang giagihan, no? He is not the source of the strength. Dili siya nagpatubo sa kahoy, kundi siya agihanan lamang. Mo nagipadayag sa atong text nga naay metaphor sa trees o building. Ma-build up ka. Ang kahoy mudako, ma-build up. Munang kung kita rooted po diha kan Jesus Christ, ma-build up gid ka, mugrogi ka, paspas og dako gid ang imong pagtubo. Munang the higher you want to grow, the deeper you need to go. Gusto ka mo taas gid, mudako, strong, pailalom kag maayo. Meaning we go deeper into our relationship with the Lord Jesus Christ. Mao nay sikreto aron mo grow. Og dili lamang mo grow, usab kini nagasupply aron kita to bear fruit. Siya ang nag-receive, siya ang naghatod paingon sa punuan, niya gi-distribute pagid niya sa sanga aron ang sanga mubunga, mo bear fruit, mao pud na sa atong kinabuhi. Si Jesus ang soil, mao ang source gayud sa tanan. Dili gid kita ang nagaproduce og bunga. We are just bearer of fruits. Dili kita ang nagbunga. Kang Jesus na nga bunga. Kita gihimo lang bitayanan sa bunga. Mo na kumungtana ka, unsa kalalom ang imuhang roots, makita na sa prutas. Kay diha sa prutas ma-determine unsa kalalom ang imuhang ugat, ang imuhang root. Tungod kay si Jesus gyud ang nagpabunga niana. Ang bunga sa atong kinabuhi mao gining kinaiya ni Kristo nga makita nganhi kanato. Mo na ko makita gyud ang kinaiya ni Kristo kanato because the root, no, if we are rooted in Christ, ang kinaiya ni Kristo mo influensya gina. Siya gud na mudagayday sa atong kinabuhi, mugawas gina sa atong pagpamuhat, pagpanglihok matag adlaw. Ang iyahang kinaiya. Mo nang to bear fruit is to display the character. We are reproducing the life of the Lord Jesus Christ. Si Jesus ang soil, siya man ang nag-agi sa atong kinabuhi, siya gid ang mulabas ngani kanato. So remember, the fruit is not our doing, no, dili na atong paningkamot, si Kristo na, no, sa atong kinabuhi. Siya actually ang naga-produce ug naga-change sa atong character. It's not you. Sa John 5:15, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. It's not in you, it's in Christ. Our focus is not on bearing fruit but on taking root. Dili ka mo focus unsaon pag-bear og fruit, kay dili man na ikaw. Ang importante, imong relasyon yang Ginoong Hesukristo. Kung lalom imong relasyon yang Ginoong Hesukristo, mo produce ra gid na. Kay si Jesus man na ang magpamuhat sa imuhang kinabuhi. Sama ra gud gihapon kung ikaw maningkamot ikaw nga kanang di gyud ko masuko, ikaw ang naningkamot. Ug makita nimo sa kadaghang pagpaningkamot ning kalibutan na, sige ra man gyapon tagkasayop. Sige gyapon nato mahimo the worst noon samot noon. Kay kita may naningkamot pero isurrender nimo diha kang Kristo, siya ra ang mo change kanimo. Ug makita nimo dili imuhang pagpaningkamot. Mo nang our focus is not on bearing fruit but on taking root. Take root. Go deeper. Yan yung makita nga dili ka mahimong frustrated.
kung ikaw mo surrender lang diya kang Ginoong Jesucristo. So stop trying to pop out sa imuhang kaugalingon nga ikaw mo usab, kundi si Kristo ra gayud ang makapausab ka nato. And makita nato ang fruit dako kay kini kahimuan, tungod kay ang fruit is a blessing. Fruit is a blessing. Daghay malipay basta mamunga ginang mangga, mga bayabas, perting daghanay mapakaon, mabless. Mapuna sa atong kinabuhi nga kung i-apply ni nato kini nga simbolo nga ang Kristohanon kung nagabear og fruit no ni Jesus Christ is a blessing, tungod kay ang life ni Jesus nagreproduce og daghan ang naka-experience niini. Kana ganing ma-experiencehan sa tao gyud si Kristo, no? Mao gani nindot kayo pinaagi sa imuhang kinabuhi. Ma-experiencehan ni si Kristo, mao nay gitawag nga fruits, no? Ma-experiencehan sa tao si Kristo, dili ang imuhang pagkamaayo, kundi si Kristo mao na ang focus diha. Reproducing the life of Jesus inside, mo epekto gini sa katawhan. Mahimo gyung di takapugong sa kinabuhi ni Kristo nga magapadayag sa atong taliwala. Mo influensya gyud ang kinabuhi ni Kristo. Mo nang if you want to show love, submit lang kang Jesus kay siya ray mohatag kanimo og love nga makita gyud siya. Our Christian roots are not seen, but the result of our roots are clearly visible. Di man makita ang atong faith, pero makita na sa atong mga kinabuhi. Makita si Jesus, resulta nga naa si Jesus sa atong kinabuhi. Ug makita nimo ang panalangin, mo-advance ang gingharian, walay makapugong sa pag-advance sa gingharian sa Dios nining kalibutan kung kita gayud magapatiglom sa atong mga ugat. Walay makapugong sa pagpamuhat sa Ginoo. Ang ato lang no nga first build up pinaagi sa roots down below. One of the question is, how deep is our roots? It means how deep is our relationship with the Lord Jesus Christ. That is the bottom line. Kasagaran dito naga-speak of living for Christ instead of living in Christ. Lahi kay nang duha kanang you live for God, ikaw may naning kamot ana. But you live in Christ, ang resulta na you live for God. Mag-unag yun ang living in Christ because that is our identity, who we are in the Lord Jesus Christ. Mag-unag ani nang imong identity, musunod ra ang imong mga gipamuhat. What you do, unsa imong mga hunahuna, unsa imong posisyon, unsa imong gipamuhat, mo resulta kana because of your identity with the Lord Jesus Christ. Kung makita nimo nga wa kita ikapanghamog nga identity nga ingani ko, wala oy, pareha ko kang Kristo. Mo na nindot ka identity because nahiusa ko diya kaniya and He is living in me, nagapamuhat siya og naga-display siya, naga-bless siya pinaagi nganhi kanako. So mo na ang pinakanindot gayud sa atong pagkinabuhi nga ma-define gayud ang atong kinabuhi, who we are, pinaagi gayud sa atong roots, pinaagi sa atong relasyon kang Ginoong Jesucristo. How deep is your root means, are you strong? Are you nourished? Or are you reproducing a life of the Lord Jesus Christ? Go deeper in our relationship with the Lord Jesus Christ ug ang tanan gayud mosunod ra sa atong kinabuhi. Magampo